Pwersa niya talaga. Kasi gusto niya pa nga mag-inom. Biglang gusto pumunta doon sa room namin. Inawat na ng kapatid ko. Naawat na yung kapatid ko, naipit yung kamay ni Jack. Kasi nga, gusto niya talaga pumasok. After that, nung nangyari na yun, kinap ko na talaga si Jack. What's your favorite position? What's up mga Sky naman? Welcome to TU Bray Podcast. At syempre, nandito na tayo sa Season 2 ng ating podcast. Grabe, no? Naka-11 episodes din tayo last year, di ba? Happy New Year nga pala sa mga nanonood at sa mga Skynam na sumusuporta nitong podcast natin at itong video. Maraming salamat. Taos puso ang papasalamat ko sa inyong lahat. Nabubulol na ako. Ayan, syempre, special din ngayon yung episode natin dito sa TU Bray Podcast. Ngayong bagong taon, meron tayong mga bagong pasabog. So, narinig nyo na. May mga chismis na nangyayari ngayon. Diba? Si Jack. Tsaka si Barbie. Hiwalay na. Ngayon, dahil hiwalay na sila, may isa akong kaibigan na nasisisi apparently. Ngayon, lumitaw ulit yung issue. Sa nakikita nyo, yung video na luma, interview namin tungkol dito sa issue na to, nasisisi siya. So, nandito siya ngayon para maipaliwanag kung ano nga ba talaga ang nangyari at much detail din. Kasi yung huli naming interview, which is 1 year ago, hindi ganun kadetalyado. So, ngayon, pag-uusapan natin ng maayos. Siyempre, papakilala ko na yung guest natin. Walang iba kundi si Miss Ava Mendez. Hi guys! Kamusta kayo? Hello everyone! Ayan. O, kamusta ka naman ngayon, Ava? Ngayon, okay New Year. Naman. Kamusta ang New Year mo? Marami kaming handa sa bahay. Anong mga handa mo sa bahay? May lechon, may pasta, macaroni, greyhound, ubos na syempre. Parang ang saya-saya nga natin noong New Year, no? Tayo magkasama noong New Year. Tapos, syempre, di ba, tumalon-talon tayo na gano'n. Oo, tumalon-talon. Oo. Tuwan-tuwa sila doon. 12 o'clock, di ba, talon na gano'n. Tuwan-tuwa sila doon. Pampatangkat daw. Syempre, alam mo naman, Filipino tradition, di ba, pagpatak ng 12. At saka, uso ngayon yung kakain ka ng 12 grapes. Sa ilalim ng 12 grapes, hindi naman. Kasi habang kinakain mo, dahil sinasabi mo na din yung mga intention mo, yung mga wish mo, para matupad. Ano bang wish mo ngayong New Year? Maraming work, career, and then makahanap ng the one. Siyempre. Nahihirap sa'yo, patingin-tingin ka pa kung saan-saan. Ganun talaga, Tio Bray. Nasa harapan mo na. Busted ka nga, hindi ka nga pwede. Ang magbabago ng buhay mo, nasa harapan mo na. Ano pa? Kailangan afam. Kailangan afam? Afam nga ako. Saan? Hindi ka afam? Waist down nga, afam nga ako. Itim, no! black. Ako waist down. Waist up, ako, Pilipino. Hindi naman eh. 8 patay. Parang 8 patay? 8 inches na patay pa. Yun yung black nga, black. Hindi ko alam sa'yo. Tuwan-tuwa sila ng video mo, yung nagtatalong ka. Ay, oo, nandun tayo sa sa kila daddy ko, Clive, and Mami Dayan. Shout out sa inyo. Hi, Mami ko, Daddy. Ayan. So, talon-talon ka na doon, madaming tumangkad dun sa video. Kasama ko din yung aking baby sister. Sino ba baby sister mo? Si Klein. Hi, Klein, my baby. Ayan. So, ngayon pag-uusapan natin, ready ka naman na, kasi nasisisi ka nga dito sa hiwalayang Jack at Barbie. Grabe, iuungkat ba natin to? It's been a past. Kailangan eh. Kailangan natin, kasi 1 year tayo nag-interview eh. Oo naman. And willing naman ako to clarify yan. Kaya tayo nandito. Ayan, ayan. Binibigyan kita ng ngayon, ng boses. Chance. Boses. Kasi, alam mo na like, the voice no? Na-hurt ako. Pagka tuwing, sisisihin si Ava. Kasi napaka-inosente mo, ang bait mo. Hindi ko alam talaga kung ano yung sinasabi nila. Tapos, ang dami na nag-message sa akin. Tapos sa TikTok, ang dami lang tinatag sa akin. Actually, sa TikTok ko nakita yun. Tapos bago kumalat sa FB, sa mga Reels. So, pinagtatag nila ako. Ako, wala akong kaalam-alam. Kasi that time na yun, sobrang busy ako sa family ko, sa mga kaibigan ko. Siyempre, di ba, bagong taon lang. So, ang daming ganap. Tapos magugulat na lang ako, may nag-PPM na sa akin mga gano'n, tapos pinagtatag na ako, tapos naungkat yung dating issue na gano'n. Ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi nila? Nakita mo comment? Ako daw yung reason kung ba't daw naghiwala yung Jack B. So, syempre,
Sabi ko, first of all, wala akong kinalaman dyan kasi number one, nasa bahay lang ako at after nung mangyari yung bagong taon, hindi pa ako lumalabas. And before pa magbagong taon, wala pa ako nakasama mga kaibigan ko, kundi ang mga kaibigan ko lang naman, kayo, sila Mami Dayan, and then kasama ko yung mga iba kong mga influencer ng mga friends, sila Boss Toyo, and then yung mga ibang kasama pa namin, mga content creators, kasi may mga binubuo nga kami mga projects. So yun lang yung mga naging kasama ko, then after that, hindi na ako lumalabas talaga. Kasi ang daming mga trabaho, biruin mo, hindi na ako minsan nakakatulog, sobrang daming trabaho. Minsan, hindi pa ako nakakaligo. Pero ngayon naligo ako, guys. Naligo ka. Paamoy nga. Parang gusto kong amuyin yung dito lang, sa leeg lang. Dito sa pisngi, sa cheeks. Paamoy. Ayan na, mamaya na lang. Yeah. So ngayon, gusto ko ikwento natin kung balikan natin saan nagsimula, ano yung party, ano yung So, nangyari. kasi ganito yon. Yan. Ito na. May common friend kami Oh. ni Jay. Okay. Saan yung Itago party? natin sa pangalan na Jay. Itago natin sa pangalan Jack. Oh. Ayan. Jack Dawson. Ayan. Wow, very afam. Titanic, di ba? Titanic. Oh. Ano yung party? Oh, simulan natin. So, Party. meron gathering yung, actually birthday yon, birthday gathering na isang common friend namin. So, naimbitahan ako, kasama ko yung aking mga kapatid, and then yung dati kong marketing. So, syempre, may get together, nandun na lahat yung mga kakilala, ganyan, so far. So, may inuman. Dahil nag-host yung birthday boy ng inuman, nandun lahat, pati asawa niya, nandun lahat, magkakasama kami. Parang family talaga. Sino may birthday? Friend ko. Common friend din namin. So, nagkasiyahan, ang daming nainom. Siguro parang ilan yung nainom namin na single malt? Mga 3 box. Kasi maraming bisita, tas meron pang whiskey. Oh. So, nag-inuman. So, lasing lahat. So, after party, yung birthday boy na may birthday, sila mag-asawa, chinek-in kaming lahat na magkakaibigan na close doon sa birthday boy. Hiwa-hiwalay na kwarto ba to? Yes, hiwalay-hiwalay. So, sa isang kwarto, kasama ko yung driver ko, yung dalawa kong kapatid, si Angelica at saka si Alec. Teka, So, kami prior to magkakasama. dyan, nagpapahiwatig na ba? Ito. Nung una kasi, etong si Jay, ay medyo lasing na siya, nakainom na. So, parang nagiging makulit na siya. Although, given naman kasi pag inuman, di ba, ang daming gathering, masaya. So, syempre, ayoko rin naman ma-misinterpret nila pag gano'n naman is, syempre, nakiki-socialite lang, ganyan. Pero napansin ko kasi sa kanya, una kinakausap niya yung mga girls, tapos Girls na magaganda, bata. Oo, may mga host din kasi doon. Okay. So, iba pa yung after Paano party. siya makipag-usap? When you said, paano ano? Ano lang, parang malambing, tapos parang may pinopropose siya, ganun. Hindi ko naman marinig ko anong pinag-uusapan nila. Malambing, niyayakap-yakap ba? Wala naman, wala pa naman. Gano'n? Kinakausap lang niya. So, parang dun sa table na yon, magkakasama kaming lahat. Tapos sumipat siya ng kabilang table. Okay. Tapos nakipag-chikahan siya doon. So, Okay. syempre kami, pinabayaan namin kasi meron siyang business. Meron siyang mga masculine wash and may sabon siya. Pangugas ng tito. Yeah, parang ganon. So, yun yung negosyo niya. So, kinausap niya yung mga host kung pwede daw siguro mag-host sa kanya kasi mag-open siya ng business. So, kinausap na yon. So, nung lasing na, umuwi na yung mga girls. Wala na mga bisita. Anong oras na to? Mga... Ano na to mga 12 or 1 ng madaling araw. Yan, oh. Oh. Okay. Lahat kami lasing na noon, lahat na. So, nag-check-in kami sa room. Kinuha na kami bawat isa. Okay. So, parang kinuha sa amin yan, kung nagkakamali, 3 or 4. The room for you. Oo. So, isang room para sa akin, isang room for kay Jack, isang room para dun sa birthday boy tsaka sa mag-asawa, tas isang room para dun sa isang friend. So, 4 yon. So, yung isang room ginamit muna namin kasi dun kami nag-after party. So, may mga alak ulit. Sino-sino yung nandun sa room? Lahat kami nandun. Okay.
So, Kaninong room yan? Yung isang room? Kaninong room? Doon sa bisita din ng birthday boy. Yan. So, bago kami umakyat ng elevator, lasing na talaga siya. Okay. May kasama kayo sa elevator? Yes, nandun kami lahat. Nandun na kami lahat. So, okay. Etong si Jack, doon na siya nag-start na yumayakap na kasi lasing. Paano yung yakap? Yung, di ba, parang dito lang, sa likod, niyayakap lang ako kasi... Teka lang, ide-demo natin para makita. Huwag na, Tio Bray! Yeah, Ikaw talaga, gusto mo lang naman makaano sa akin na naman, ikaw Wala. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Gusto ko lang Lagi malinawan. lang tayo nagkikita. Para lang malinawan yung mga audience. Para, saan yumakap, ganon. So, niyakap niya ka from sa likod. So, ginanon lang niya. Tapos, naglakad kami papunta elevator na magkakasama kami. Ako naman, lasing na rin ako. Pero alam mo yun, kasi naiirita ako. Pag lasing naman ako, ayoko yung hinahawakan ako. Kasi naiirritable ako. Ang chismis, gustong-gusto mo daw. Yun nasabi ng mga nabasa ko doon. Hindi. Pumalag ka ba? Umano ka ba sa kanya na wag, ganyan? Siyempre. Okay. Kasi, public eye siya eh. Tsaka number 2, doon pala, kinaklaro ko na hindi ko talaga siya gusto. Okay. Does it mean na, merong Jack B, meron siyang girlfriend, or wala siyang girlfriend? Hindi ko talaga gusto si Jack. Okay. Hindi talaga. So, yumayakap yan, humahalik ba? Humahalik-halik? Hindi. Yumayakap lang siya hanggang sa elevator kasi lasing. So, nung lasing, marami nagsabi may nakita daw sa amin sa elevator. Oo. So yun, that time na yun, hindi lang ako at saka siya, kundi marami kami na nandun. Pakit kami sa elevator. Papunta na kami dun sa isang room kasi dun kami mag-after party. So magiinom ulit. So pumunta kami sa isang room. Magkakasama kaming lahat. So magkasama kaming lahat, nagiinuman. So pati yung asawa ng birthday boy, lasing na din. Tapos si birthday boy, hindi pa masyado kasi hindi naman siya nainom, konti-konti lang. So siya yung tagasalo, yung wife niya. So napapansin na ng mga kapatid ko, si Jack nga, panay dikit na sa akin kasi umiiwas na ako. Hindi kasi ako makaalis doon kasi nahihiya ako sa birthday boy. Kasi sabi niya, sama-sama naman tayo, wag ka muna umuwi. Kasi that time na yun, meron akong lakad kinabukasan. Kinuhanan na kami ng room. Kinuhanan kami ng asawa niya ng room. So nahihiya na ako. Magpababa muna kayo dito, tapos saka na lang kayo umuwi. Kasi may free breakfast dito. Pero sabi ko kasi, iisipin ko kasi kung mag-stay pa ako dito, tapos babaon din ako ng maaga para magbiyahe, di ganun din. So, uuwi na lang ako. Pero sabi niya kasi, lasing-lasing na lahat. Pati driver ko nakainom din dahil pinainom nila. So, halos lahat kami, lasing. So, nandun ako sa gilid. I-rate mo, gaano yung level ng lasing? 10? 9? 10 ang highest? 10 na, lahat kami. As in, pero naaalala mo yung ginagawa? Oo, naalala ko lahat. Okay. Naalala ko lahat. Kasi, ewan ko, for me kasi kahit lasing ako, naalala ko lahat ang nagagawa ko. Okay. Tapos, naalala ko rin naalala ko, nagsuka ako sa sink. Noon that time, nagsuka ako sa sink. Tapos, inasid ako. Tapos, uminom pa ako ng Pocari Sweat after ko magsuka. Naghanap ako ng pagkain noon dahil syempre, di ba, nakakagutom. Pero wala nang open na restaurant doon. Kasi buffet kasi yung kinainan namin eh. So yung buffet, nag-catering sa amin doon. Yung buffet, sinuka mo na. So, refund. Oo. So yun ang nangyari. And then, tawag dito, di lasing na lahat. So nung matutulog na ako kasi sobrang baksak Anong na oras na to? talaga. Mga alas 3, ganyan. Oo, mga ganon, around 3 na ng umaga. So, kanya-kanya na ng room. Tapos, etong si Ja, gusto pumasok sa kwarto namin. Kasama niya yung driver niya. Na yung driver niya, pinipigilan na siya na matulog na para makaalis sila bukas. Ngayon, etong si Jack, biglang gusto pumunta sa room namin. Kasi gusto pang uminom. Ngayon, inawat na ng kapatid ko. At nung naawat na yung kapatid ko, naipit yung
kamay ni Jack. Kasi nga, gusto niya talaga pumasok. Pero yung kapatid ko, enough na kasi si ate pagod na. Hindi, inimon pa tayo, ganyan-ganyan yung sinabi sa sister ko. So ano siya, yung pinepuwersa ba niya yung pinto? Oo, pinapwersa niya talaga. Kasi gusto Okay. niya pa nga mag-inom. Pero syempre, yung mga kapatid ko, ayaw na. Tsaka ako talaga, baksak na ako. So, Okay. nakatulog na talaga ako doon sa kwarto namin. Yung Okay. driver ko, nakatulog naman sa couch na. Oh. Tapos, kasi malaki yung bed so 3 kami doon na magkakapatid. So, doon Okay. na kami nakatulog. Okay. Tapos, sabi ng kapatid ko, suka daw ako ng suka. Kasi, as in, talagang lasing lahat. So walang nangyaring Walang nangyari. Pinaghahalikan ka daw, minanyak ka daw, hinawakan ka, wala. Nangyari lang yon nung nandun na kami sa isang room na sama-sama kami. Meron yung talaga nagyayakap na siya. Ako naman, syempre, tinatanggal ko kasi naiirita ako. Kapag kasi may mga inuman na gano'n, ayoko yung may dumidikit na skin kasi mainit. Oo. Kasi kapag umiinom ako ng alak, pinapawisan ako. Mm. So, nainitan ako. Mm. So, irritable ako sa ganun. Parang daig ko pa yung merong menstruation kung ayaw, huwag mo akong kausapin, eh. Ganun talaga ako. Kaya, hindi na rin talaga ako ever since na uminom. Kasi may topak ako, eh. Buti nga hindi nagkagulo. Mm. Kasi, pikon na ako sa kanya. Gusto ko sana bugbog. So talagang napipikong ka na. Oo, pikon Yun na yung- ako. Kaso syempre, nahihiya ako sa may birthday Tsaka kay ibig namin, syempre mag-iskandalo ko doon. Kasi ang kwento dun sa lumabas na article, dun sa social media, gusto mo daw. Alam ng mga kasama ko yun sa loob. Okay. Gustong-gusto mo daw na nilalaplap ka, hinawakan ka pa daw Hindi. sa dead. Hindi. Ganon. Hindi. Hindi. Umiiwas ako nung nakita. I can prove that kasi nandun yung driver ko. Mm. Nandun yung kapatid ko si Angelica, at nandun yung kapatid ko si Alec, at yung dati kong marketing, nandun. At yung birthday boy nakita din niya, at saka yung may asawa. Tapos sasabihin niyo sa akin, nagsisinungaling ako? No. Okay. So tinutulak niya yung pinto. Ano nangyari? Yes. Sinabi sa akin ng kapatid ko kasi gusto niya pa daw mag-inom. Oh. Nung natulak niya yung pinto, tapos yung kamay niya nakakawit na gano'n, syempre sinasara ng kapatid ko kasi pati kapatid ko, lasing na. Gusto na magpahinga. So, sabi ng kapatid ko, tama na, wala na si ate, pass out na, tulog na siya. Mag-inuman na kayo some other time, wag ngayon. Di, yan. So paano siya? Anong niya, mayabang na ba? Ano yung demeanor nung pagkalasing? Parang utal-utal na kasi syempre na, di ba, lasing na. Okay. Pero parang gusto pa talaga mag-inom. Yung talagang pinepuwersa yung pinto. Yes. O, paano nagtapos yun? Paano na ano? Nagtapos yon, kinabukasan na. So, paano siya inano ni Angge? Tinulak talaga siya. Di na siya pinapapasok doon sa kwarto namin Oh. kasi So, after hindi siya namin, nakapasok? Para hindi, malinaw. hindi talaga siya nakapasok. Walang Pero humiga, walang kumakatok lumakap. talaga siya. Katok siya ng katok. Tapos sabi ni Angge na si Jack katok ng katok, gusto pa makipag-inuman. Siyempre, di na rin kaya ng kapatid ko kasi lasing na eh. Lahat kami lasing na. Ako talaga, tulog. Tulog na ako sa kama. Hindi na nila ako magising. Ang dami naming ininom na single malt, 3 karton. Meron pang may whiskey pa. Malakas nga. Ganun kalala. Okay. Kasi ang dami rin bisita eh. So, sobrang daming, hindi mo na naalala yun. Pero yan yung, naalala mo pa eh. Oo, Sabi naalala mo, ko nga. Naririnig mo kasi So, ayun siya. yung mga nangyari. So, ang tagal na rin yan. Tapos, eto nga, di ba, blinimila ako sa ganitong issue. Which is, wala naman akong kamalay-malay. Wala naman, di naman ako nakipag-interact. Since after that, nung nangyari na yun, kinat ko na talaga si Jack. Hindi kami nagkikita. Nagkita lang na kami dahil because of the common friend. And that's it. So, ano yung nangyari? Kinabukasan, nakita ko yung sink, may suka ko. Okay. So, naalala ko kasi nagsuka ako. Tapos, lasing Anong sinuka lahat. mo? Ding-dong o kabiar? Yung sinuka mo. Yung mga kinain ko, sinuka ko. Dahil ang dami ko nainom. Oh. Tapos? Tapos, nag-breakfast kami. So, nung kinakatok nung tao,
nung si birthday boy, kinakatok ng mga tauhan niya dun si Jack dun sa kwarto. Wala na daw, nakaalis na daw nung gabihan, nung gabi na umalis. So, Okay. hindi daw siya nagstay dun. Okay. So, hindi na kayo nag-usap after nun? Hindi siya nag-message? Wala. Walang Hindi na siya explanation, walang sorry, lasing ako, wala. Wala. At hindi ko man lang yun narinig sa kanya. Ewan ko kung alam na din yun, yung nangyari na ganon. Kasi wala akong na-receive na kahit na ano eh. Man lang naman, kahit man lang mag-sorry kasi lasing ako, nagkaroon ng good time kasi, 'di ba? Sa ganun lang na, mapapatawad ko eh. Pero wala akong natanggap na ganun. Masama ba yung loob mo? Oo, kasi biniblame nila ako sa hindi ko naman ginawa. And number 2, parang sinasabi lang pa victim ako, totoo naman yung nangyari. Anong pa victim doon? Hindi ko gets. Yun nga yung daming mga comment doon sa, yung about doon sa naglabas ako ng gano'n na statement. Nagustuhan mo nga daw. Hindi ko nagustuhan. Kung nagustuhan ko yun, hindi kailangan ng alak yung bebembahin ko talaga, pero hindi Wala talaga. Hindi ko talaga siya gusto. Kahit nung first na na-encounter ko siya, pinakilala siya sa akin, hindi talaga. Hindi talaga. Okay. So at least ngayon malinaw. Ang dami mong issue na yung kay Skusta, tas ngayon kay Jack, 'di ba? Yung ba yung dahilan bakit huminto ka na sa pag-Viva Max? Dahil sa mga chismis, dahil sa mga ano nangyari? May malalim ako na dahilan kung bakit hindi na ako nag-proceed sa ganon na film. Sa Viva Max? Yes, kasi number 1, alam naman din nila, boss yan. Before ako nag-sign ng contract and bago ako i-launch for new aspiring actress, at ang unang nilabasan ko na movie is, diba, Porn Star 2, Pangalawang Putok. Sinabi ko na sa kanila na meron akong anak. Okay. So, sinabi naman nila sa akin, okay lang, as long as na pag na-launch ka dito at pumutok ka, tutuloy-tuloy talaga. Which is, ginamit ko lang naman din yun na opportunity din para makilala din ako. And gusto ko rin talaga mag-artista. So, ginamit ko yun hanggang sa, sabi ko, maglalagay lang ako ng limitation. Hindi pwede na sobrang dami kasi baka hindi na ako makaalis sa ganong scene. Kasi gusto ko talaga wholesome. So, dun ako naghubad. So, ang daming mga nagpapayo sa akin, binibigyan ako ng wisdom, kumbaga, lahat naman dumadaan sa ganyan, which is, given. Marami talaga dumadaan na naguhubad, ganyan, di ba? Like sila Mami Osan, di ba? Dati naguhubad. Sila Maui Taylor, sila Aramina, tas ngayon may mga wholesome silang movie. So, dumaan din sila dun sa dati, which is, yun naman, tinanggap ko naman din. Kasi sabi ko nga, stepping stone. So ayaw mo talaga naguhubad? Depende. Ayaw ko talaga. Pero may mga magaganda kasi akong mga movie projects sa Viva na ang ganda ng story. Na kailangan talaga na maghubad. Which is yung maganda na nagustuhan sa akin at nagtatak talaga sa akin is yung Eva. Ay, hindi ko alam yung sine na yun. Talaga, nakasubscribe ka nga eh. Hanapin ko. Hindi, kailangan yun kasi J-Lord, di ba nakasubscribe ka? Kailangan nating so, doon malaman ako sino nag-trend. interviewin. At that time na yun, ang pangalan ko pa noon, Sab Agabaw, which is ginamit ko yung real name ko. Yun yung nickname ko. Ano ba real name mo? Maria Isabel Agabaw. So, Sab talaga yung nickname ko. Sab. So, ngayon, kaya nabuo yung Ava Mendez. Yung Ava, ayun dapat magiging pangalan ng anak ko kung babae. Lalaki lumabas, Alfonso. Kaya, sinave ko na lang yung Ava. Okay. Yung Mendez, saan mo yung Mendez, hiniram ko sa kaibigan ko, pinagdugtong ko na lang. So ikaw ang nag-isip nung Ava Mendez. Yes, kaya Ava Mendez. At hindi ko alam, yung Ava Mendez, meron palang Ava Mendez sa Hollywood. Mexican actress, si Ava Mendez. So, coincidence. Tapos sinabi ko na rin yan kila boss doon na sabi ko mag-change ako ng name. So, nagustuhan nila yung Ava Mendez. So, doon na yun nag-start. Doon na nag-start. Actually, doon ka pumutok hindi yun sa sabi. Pero, nung huminto ka, sinabi mo na sa kanila, ayaw mo nang... Ayoko na kasi,
tawag dito, nakita ko kasi si Alfonso, lalaki. So, lumalaki yon. So, natakot din ako, baka mamaya mabully siya sa school. So, yun yung kinakatakot ko, baka sabihin sa kanya, oh, I saw your mom naked on the movie. Ganon. Tapos yung mga kasambahay doon na naghahatid sa mga bata, nakasubscribe sa akin sa sa streaming. So, syempre, nahihiya ko. Pati yung mga tatay din. Nakailang pelikula naghahatid na ako sa anak ko minsan kasi sa school. Naghahatid ako. Kasi, syempre, gusto ko na yung matry, di ba? Pero yung mom and dad ko, ayaw talaga nila na pumupunta ako sa school kasi naiintindihan nila yung trabaho ko. Okay. So, hindi pwede ma-expose si Alfonso. Hindi rin siya pwede na malaman na anak mo siya. Ganyan. Okay. Tapos, nagkaroon ako ng realization, hanggang kailan mo itatago? Hanggang kailan ka magpapatuloy sa ganito? So, ayun na yung parang naging downloads ko na, I need to stop. Total na ako eh. Parang feel ko, nandun na yung satisfaction ko na, parang enough na to, okay na to. Wala akong kailangan patunayan, wala akong kailangan i-prove kasi nagawa ko na. And then, doon ako nag-decide, sinabi ko kay Boss Vic, na lumalaki na si Alfonso. And ayoko siya mabubuli sa school kasi ang hirap. Grabe ang discrimination natin dito sa Pilipinas, alam mo yan. Ano yung pinakamatinding discrimination na rinig mo? Kasi ako talaga since high school, since first year high school hanggang fourth year high school, dinala ko yan. Isa din yan siguro sa struggle ko. Yung lagi ako nabubuli. Dahil? Nabubuli ako dahil sinisisi nila ako, dahil may mga iba, may mga high school sweethearts. Tapos yung mga boyfriend nila, tropa ko. Tapos kaibigan ko. Tapos yung mga iba doon, kinilalandi ko, which is hindi naman totoo. Tapos that time na yon, my tito was also a politician. So nabubuli ako dahil sa kanya, dahil siguro sa mga projects na hindi nagagawa before, pero actually nagawa naman niya lahat. So, ganun yung mga naging parang trauma ko nung high school na natanggal ko na ngayon. So, salamat sa Sacred Ceremony. Diba? Shout out spirituality. And, and then, ayun din yung nagpatibay sa akin sa lahat ng mga naging experience ko. Okay. Ano sabi ni Boss Vic nung ayaw mo na? Nung last movie ko, which is yung Domi. Ay, hindi ko rin alam. So, doon ako nag-decide na to stop doing the adult film. Okay. Ano sabi sa'yo? So, nung una parang medyo nalulungkot. Kasi that time nun, kasabay yun yung issue ko na na-link ako sa isang rap artist. Which is totoo naman. Yes, which is totoo. At good thing with him is na isa din siya sa dahilan. Kumbaga, pinayuhan niya din ako in a good sense na siya din yung naglagay ng bullets para ma-pull ko yung trigger. Na sabi niya, hindi mo deserve yung ganito na napapalabas ka lang na adult na ganito. You have so much more. Marami ka pang pwedeng gawin, hindi lang kasi parang feel ko hindi mo yan bagay at hindi ka babagay kung ganyan lang ka palagi. Saka actually magaling ka ng mga artista talaga. Nakikita ako naman doon. So parang ayun yung parang naging awakening ko din. So masasabi ko rin kasi yung sa amin din ng naging past boyfriend ko. Meron kami mga misunderstanding pero yung breakup namin hindi masakit kasi why? Iba kami ng direction Iba yung path niya, iba yung path ko. Okay. And as ambisyosa, syempre marami akong pangarap. Ayoko na, pipigilan mo ko. Yung income mo, hindi ka ba nahirapan? Kasi malaki ba kinikita mo sa Viva Max? Malaki. Like how much? I cannot disclose. Di-disclose mo na sa isa. Hindi, so, ayun. Sorry. Baka may mga nanonood tayo dyan. So, nahirapan ako kasi syempre, isa din yun sa naging parang bread and butter ko. Oh. Kaya, ang ginawa ko,
nag-try muna ako na mag-affiliate. So talagang, talaga ako, nag-groom ako sa sarili ko na change image talaga. Like, mag-base ako sa pagiging content creator, do some business, nagpa-mentor ako sa mga pinsan ko, mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, sa mga dati kong naging mga ka-network dati na meron negosyo na naging successful. Nagpa-mentor talaga ako sa kanila. Ano ba ang gaitong start na gaitong gawin, hanggang ganyan. Hanggang sa, nag-try ako na mag-skincare product. Okay siya, pero parang niloko lang din ako. So, hindi ko na siya tinuloy. Pero may plano ulit akong ituloy yan soon kasi may mga inuuna lang din ako. Kasi syempre, meron akong food business na kasama ko yung pinsan ko. So, ayun muna yung pina-focusan ko. So, ayun yung kainan ko sa Tondo, yung tambayan sa Tondo with Ava Mendez. So, may mga kainan yon. Tapos, may sa second floor naman, mga arcade game. Tapos, nagbebenta din ako ng mga sapatos. Yon. So, halos lahat, nagbebenta talaga ako. Wala pagdating sa negosyo, kahit na anong pwede ko ibenta. Nagbibigas nga ako, nagsisibuyas din ako eh. Oo, nakita ko yun. Basmati binibenta ko, meron din ako mga Vietnam rice, mga import rice. Ayan. So, yun yung ginagawa ko talaga. Doon lang ako nag-focus at saka sa pagiging content creator ko. Yun lang. And then, kung meron akong magiging magandang project, why not tanggapin ko? Siyempre, dyan ako galing dati. Hanggang ngayon pa rin naman, hindi ko pa rin binibitawan yung pagiging artist. So, willing ka bumalik sa movies ulit? Yes, pero siguro, magiging picky na ako this time na yung maganda talagang project. Like, anong kung role? Kailangan ko ulit talaga magubad because maganda yung movie, maganda yung magiging project, why not hindi? Anong role na ang gusto mo? Anong klaseng films? Kasi minamanifest ko sana mga action film. Dahil nag-Spartan race din ako before. So, gusto ko siyang magamit. Okay. Yun, mga action talaga. And pwede rin ako mga drama comedy. Ayun, at least malinaw, di ba? Sinabi mo yung side mo about kay Jack. Yes. Alam na nila ngayon bakit ka huminto sa... Kasi ang dami nag-aabang na bumalik ka daw ulit ng Viva Max. Parang gano'n. Siguro kung babalik ako ng Viva Max, siguro I'll do a sequel for Eva. Kasi we're planning to do that for season 2. Ay, for part 2 sana. Pero hindi pa kasi ako prepared. So, hindi ko alam kung paano yung magiging usapan. Pero I would like to open that to Boss Vic for that. Tuwang-tuwa. Nag-aabang nga yung mga nagka-camera. Yan, no? Tuwang-tuwa. Kayo ba nakasubscribe kayo lahat dyan? Dito sa mga studio. Nakakatuwa sila. Hati-hati daw sila. Isang subscription eh. 50. Ganun. Ayun. Tsaka may nag-comment pala, what's your favorite position? Ako? Siguro cowgirl and dogs. Sabi ko sa trabaho, bastos mo naman. CEO, of course. Wholesome to, hindi to bastos na podcast, ha? Wholesome to. Grabe ka naman kasi hindi mo kinaklaro. Akala ko kasi nandun tayo sa isang episode. Tsaka Diyos ko po, ano mo may gusto niyan. So, ikaw gusto mo? Alin? Yung ganon. Ikaw? Pwede. Gusto mo? No! So ako maraming salamat, Aba. Salamat Thank you everyone. Thank you for having me here. Yeah, dito sa Tio Bray Podcast. At gusto ko rin siyempre magpasalamat Triton Studios and Triton Entertainment. Siyempre ang bagong bahay ni Tio Bray. Di ba? Maraming salamat. Oh, grabe. Ang ganda ng Triton's entertainment. Oh, baka naman Triton. Yan. Maganda talaga dito. Usap tayo. Oo. Maganda. Okay dito, maraming salamat kay Direct VJ. Direct VJ, thank you po. Salamat. Kay Boss Erwin. Yeah, Boss Erwin, salamat po. Maraming salamat. So, ito nga pala si Tio Bray. Ang paborito yung Tio, ang pinakamabait. Thank you. Talaga ba, Tio Bray? Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi. Hindi naman totoo. That's bullshit.